Hello, good day po mga ka-dreamer. So, i-update po natin ang ating munting babuyan pag ganitong mainit ang araw. Napakainit po dito sa Bugay, Cagayan. Ang i-update lang natin kung paano natin malalampasan tong tag-araw. Kasi kailangan tayong mag-innovate dahil hindi pa naman natin gamay ang pag-alaga ng baboy. Nagpaparami lang tayo or tuloy-tuloy kasi yung panganganak nila kahit tag-araw. So eto, bale ang ginagawa po namin, naglalagay kami ng maliit na lagay ng tubig sa loob ng mga kulungan para doon magtampisaw yung mga baboy natin. Pero ang mga baboy natin ay mestiza, baboy ramo. Yung mga mestiza na native, ipinakatyaw natin sa ating mestiza na baboy mestizo na baboy ramo. So mapapansin nyo po, medyo hindi ganun kadami ang anak nila pag mainit ang panahon. Kaya lang naman natin hindi sinementuhan yung loob ng mga kulungan dahil iniiwasan po natin yung babuyang may amoy. Kasi kung palaging nababasa yung mga dumi nila, iba po yung amoy, masangsang. So, inaano po natin, pinapractice para masanay yung mga baboy natin na kahit tuyot ay kaya nila. So, bali ito po, kung makikita nyo, nakasegregate yung mga pare-parehas ang laki. Tapos may mga nakalagay na division dahil yung mga nanay pinapadede. Yun, tutuloy yung anak sa kabila. Yung iba naman, mga buntis na malapit ng mga anak, kaya tuloy-tuloy pa rin yung pagpapadami kahit ganitong tag-araw. So ito po, medyo madami na po sila, medyo mabagal po ang paglaki dahil native nga po ang ating mga alaga. So ang maganda lang dito, medyo matibay po ang mga alaga natin dahil nga mestizo, baboy ramo na sila. Kaya ang tatanungin din natin kung paano natin maibebenta na may tubo. Kasi kung papalakihin po yun pangkarne, pangkatay po yun, pag-alaga natin ng baboy, halos wala pong kita. So ang ginagawa namin, nagpapalit yun kami kapag may mga 40 kilos na, mas lalaki ng konti yung kita natin. Tapos yung mga doon na lang tayo kumikita dahil sarili nating baboy yung mga nanganganak kasi nasa 30 ata or 40 po yung inahin natin. So yung mga manganganak dito pipiliin natin dahil may mga mestiza na native, yung mga puti, yun po yun imamatch natin sa maging bulugan natin na makukuha natin kasi nag-order po tayo ng baboy ramo na lalaki kahit mestiza lang po para lalaki yung mga alaga natin kasi yung mga iba dito ay nagkakastahan na. So yung anak ng bulugan natin kinakasta niya na after several months, so nagiging inbreeding na po. Yun. Naka-adapt naman na yung mga puti natin, although yung mga puti natin na nandyan, anak po yan ng mestiza na puti, mestiza na native pigs. Kasi naglagay tayo para hindi mag-inbreeding. Yun na po siguro, yun kukunin natin na mga inahin pagdating ng mga 6 to 7 months to 8 months. Mga 7 months onward, 6, 7, 8, 9, 10 na buwan, mga anak na po ito, magbubuntis na. Kasi dito po tayo galing, dito dati binakuran lang natin ng yero hanggang napadami natin. 4 lang po dati to. Alaga natin 3 inahin na baboy, saka yung mestizo natin na baboy ramo. So after 5 years,
naging 100 sila. Pero dahil masyadong madami, binabawasan po natin. Every now and then, nagpapalit yun po tayo. Tapos yun, canvas natin kung sinong gustong bumili. Dahil dito sa amin, sa Bugay, Cagayan, hindi pa ganun kadami yung tao na may budget para bumili ng native na baboy lechon. So maganda lang kapag may occasion, yun, madami pong nagtatanong, nag-order ng native pig lechon na mestizo baboy ramo kasi iba po yung lasa. Lalo na sa atin po, walang amoy kasi nga kinokontrol natin yung tubig. Dahil napansin namin kung matubig yung area, tapos ginagawa nilang lubluban kasama na yung dumi nila, yun, nagkakaroon na ng amoy. Kaya if possible, iniiwasan natin yun na magkaroon ng stagnant na tubig po. So yun, binibigyan na naman natin sila ng tubig na eksakto lang pampaligo, tapos tinatapon din natin. Ganun po ang sistema ng pagpapalaki natin. So mapapansin nyo dito sa kabilang side, madami pong bahay, sunod-sunod yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 po ata na bahay yung magkakasunod. So kung maamoy yung babuyan natin, nagre-reklamo na yan. Pero mapapansin nyo na walang tubig, ni stagnant, so hindi ganon kaamoy. Kahit yung dumi nila, kinakalat nila, naaarawan, eventually nawawala yung amoy niya. Dahil sinasamahan din natin sila ng pagkain na napier, grass, at saka minsan po nagpapaluto tayo ng mga tangkay ng gabi. Yun, wala na po tayong makuhang ngayon, kangkong dahil tuyot na yung mga bukirin. So yun na lang pinapakain natin, darak. So ang darak po maganda dahil hindi masyadong nangangamoy yung dumi ng baboy. Hindi katulad sa solo feeds, kapag nabasa yung dumi nila, nagkakaroon na ng amoy. So ganun po yung ginawa namin. Pinapadami namin yon mga baboy natin na kayang mabuhay ng malusog kahit tag-araw. Dahil iba po yung init ngayon, sobrang init po. Mabuti na lang may mga malalaki tayong puno ng mangga dito sa loob ng ating babuyan. Yun yung nagbibigay ng presko sa ating mga baboy. So mapapansin nyo kahit isang damo wala nang natira dahil at saka madaming saging dati dito dahil kinakain po ng ating mga baboy. So yung mga bayog na lang, kawayan, saka punong ng mangga, at saka iba pang puno ng may dalawang puno po ng duhat dyan na malalaki. Yun po yung nagsisilbi na silungan nila sa araw. So ito, malulusog pa rin naman po sila. At saka naka 5 years, mag running 6 years na po sila dyan, nakasurvive naman sila. Mahirap lang dati dahil yero, nakakalabas sila. Pero ngayon po, napalibutan na natin ng semento or hollow block na bakod. So mapapansin nyo, maaliwalas talaga kapag ganito na walang stagnant water, walang amoy talaga na aamoy natin. At saka yung karne ng baboy natin ay hindi maamoy. So yun nga lang, mapapansin natin kahit pa paano, hirap pa rin yung mga baboy natin sa init ng araw. So ang problema lang, unti-unting namamatay yung mga halaman natin katulad po ng kawayan, kasi kinakain nila yun subwal ng kawayan. Wala na pong natira yung mga natin dyan, yung mga saging natin. Madami din dating mga anahaw at saka na tumutubo po. Pero eto kasi hindi natin mapigilan yung pagdami nila hanggang naging 40 na po yung matatanda. 3 lalaki na bulugan at saka the rest mga inahin na. So ito yung bulugan po natin.
medyo relax siya dahil medyo maluwag yung area natin. Sa 3,000 po ata yung ginagalawan nila. Sa ibang side nito, may mga 1,000 square meter tayong tinamnan ng napier. Hanggang ngayon, malulusog po yung napier natin. Pangatlong taon na yun. Napadami natin from mga ilang piraso lang dati na itinanim natin. So, nakuha natin paano magtatanim ng napier. Saka ngayon ay innovation na lang kung paano natin maiwasan. Kasi sa ngayon lang po na naranasan yung ganito kadaming biik ng tag-araw. Yung mga previous kasi hindi po ganito kadami. So at least kahit pa paano na itatawid naman natin sa matinding araw. So eto, nag-innovate kami temporary kapag makita natin na maganda or pwede yung mga ganyan na innovation, ipapakongkreto natin ng bakal ulit. So, eto po yun. So, nakaka-relax lang kung nakikita mo yung mga alaga mo malusog at saka dumadami pa rin kahit iba yung panahon, sobrang init. Ngayon, kung masasanay po sila ng ganyan, makaka-adapt po sila at patuloy pa rin nadadami. Wag lang pong madapuan ng sakit. Kasi hindi po itong mga native po natin, hindi po na-inject ng mga vitamins. Hindi rin natitignan ng veterinaryo. Ipagkwentuhan lang. So, survival of the fittest. Kumbaga, kung sino yung makaligtas, ganyan gagawin natin na mga inahin. So kung sino po yung mga may gustong bumili, madami po tayong biik na available, may mga lalaki din po. So ang payo ko, kung gustong bibili ng mga lalaki, ng mga babae, ay maghanap na lang po kayo ng mga lalaki na kakatyaw para hindi maging inbreeding kung sa amin kayo bibili rin ng mga lalaki. Dahil ito po hindi namin na-segregate yung mga pamilya-pamilya. Although naglagay kami po ng ng mga mestiza na puti, native pig, tapos kinatsaw ng mga mestiza natin na baboy ramo. So naging mas mataas po yung ratio nila na native, pero hindi na po pamilya. So hindi na po natin alam kung alin yung mga kapatid nila, alin yung mga pinsan nila. So ganun po, pwede rin bumili sa atin ng lalaki, tapos kayo na po yung maghahanap ng mga babae na native para padamihin. Kasi etong ginagawa natin, experimental lang, although napakadami nila, masakit sa bulsa, kahit pa paano na itatawid natin. Ganun po ang pag-aalaga ng baboy. Ang magastos lang kapag bibili ka, papalakihin mo, halos hindi mo makita yung kikitain yung tubo kasi magastos po. Pero kung sarili mong inahin yung nanganak, tapos yung palalakihin mo, ipapalitsyon mo para kahit pa paano kikita ka. Kasi kung ibebenta mong karne, malulugi po. Dahil mabagal po silang lumaki. Lalo na ngayon, ang pagkain nila darak dahil walang kangkong sa bukid. Yung mga gabi po natin natuyo, mga na lang, laman na lang yung natira sa mga pinagtamnan natin. So wala tayong maipakain kundi darak. Saka minsan naghahala na rin tayo ng fish dahil nabibitin po tayo sa darak. Madami pong kumukuha dito ng mga darak, kagawan po sa amin. So ganito po ang natin, ang pamamaraan kung paano tayo mag-alaga ng native na baboy ramo cross sa mga mestiza na native. So kahit pa paano po ay nakakaya naman kahit hindi po sila napapaliguan. Naglalagay lang po tayo ng konting parang bathtub. Yung nakita nyo yun parang pakainan na semento, yun pinupuno natin ng tubig, tapos unti-unting nawawala rin.
dahil hindi po natin nilagyan ng Sahara. Ang purpose natin para maano rin, drain din siya ng kusa. So kasi kapag may Sahara yun, paliguan nila, paging stagnant yung tubig, mahirap tanggalin dahil wala naman drainage. So ito po yung mga alaga natin, malulusog pa rin naman kahit hindi araw-araw na talagang pinapaliguan, katulad ng mga hyper. So yun, mga puti po na yan, mestizo na po yan, mga 3/4 na mestizo na po yan, 1/4 na lang na hyper yung mga yan. So pipiliin namin kung alin yung pinamalalaki, yun yung i-breed po namin sa this coming breeding season. Yun nga lang, pipili tayo kung saan po makakabili ng mestizo na native Brahmo, mas matibay po talaga. Dati nakabili tayo ng native Brahmo, pure na baboy Ramo, wala na matay kasi medyo maselan kapag nakakulong. Kinulong kasi natin dati sa medyo maliit, pero kung dito siguro luwag na. So bali yung kulungan po natin na hati po sa tatlo. Yung dalawa tigwa 1,000 square meter, tapos yung isa yung malaki 3,000 square meter po. Yung 3,000 square meter, nandun po yung mga inahin na na magpapakasta, saka kabubuntis lang, saka yung dalawa natin na bulugan, yung lalaki po. Tapos yung dalawang mas maliit, nandun yung mga medyo malapit na mga anak, mga medyo sensitive, yung medyo maliliit na palaging naaaway, naagrabyado, doon po natin nilalagay. So hanggang ngayon medyo okay naman, dumadami pa rin sila kasi nga sa dami ba naman ng mga babae. So yun lang po yun, kaya nating alagaan. Minsan binabawasan namin dahil sobrang dami, nahirapan po kaming maghanap ng mga darak na pampakain or toyo ang tawag sa amin. Lalo na ngayon, binibili na lahat ng mga palay sa amin, kakonti na lang yung nagpapakiskis. So yung area po natin, may din tayo dyan, rice mill, pero hindi pa nag-ooperate kasi hindi pa maayos yung rice mill machine. So kung mapapansin nyo, maalinsangan talaga. Po ito, after lunch, kinuhanan mga bandang alas 2, alas 3 ng hapon. So hopefully makasurvive sila ngayon tag-araw, kasi bawat taon po ay umiinit talaga. So yung mga dating nagpapa-shoutout, pasensya na po kayo, hindi ko po na bibidyohan na araw-araw yung baboy natin. Every 2 weeks na lang po, or minsan once a month, kasi bihira po tayong umuwi ngayon sa probinsya. So eto yung isa, medyo payat na dahil sa kapapadede po yan. So gagawa po tayo ng mga individual na kulungan ng mga inahin, yung mga at least 2x3 lang na kulungan ng baboy, para doon natin patatabain. So eto, tayo ng nyug para ipakain sa kanila. Mataas po kasi ang protina ng nyug, binibiyak natin. Madami tayo kasi nyug na tanim sa fish pond. Medyo tinatamad lang natin mga tao natin para kumuha, pero nasasayang lang yun. Tumutubo na lang sila ng pusa doon. So yun, magtatanim din tayo ng napier sa fish pond para kahit pa paano may mapakain tayo dito sa baboyan. Medyo malayo lang kasi yung fish pond natin, at least nasa 4 kilometer. So eto ngayon, nagtyaga sila sa mga darak. Minsan feeds na lang dahil wala po ngayong tangkay ng gabi, at saka yung napier natin hindi ganun kalago dahil tag-araw nga po. Walay da, get duma.
So, hanggang dito na lang po. Update po natin ulit after 2 weeks or at least 1 month po, para makita natin kung ano yung mga innovation natin sa mga ating baboy.